kung mamaya para medyo puputi ako. Okay, so maraming salamat po kay Baby Lynn Makutay na po. Kay Sir June Millante Gerardo family. Ganun din po ang Kaleda Pawig Palatan family. Iringan family. Ganun din Pastor Tom Metante and the whole family. Salamat po. At kay Adin from Oman. Bago gumanda ang mukha mo dito, Adin. Thank you ha. At yun po kay sa mga Bautista Malanot family at si Mama Rose Alpay mga da and the whole family. Ganun din po sa aking tagapagpray na talagang si Pastor Lopez. Salamat po, kapatid. At mga Sumera family, with the Sinopera, with the Darisan family, with the, Florentino family, Del Pilar family, Bautista family, at siyempre, ang aking pamangkin na si Mary Degasi Haradura with pamangkin ko rin, Catherine Gaday Silagaya daw, at Lee. Okay, good. Salamat po. At Pastor, Pastor Reggie. Salamat nandiyan kayo ha. Pastor Red, Pastor Aldrin, Pastor Jason, Pastor. Salamat po kay Pastor Frank. Oo, salamat Pastor Gilbert. Nandiyan kayo. Pastor Punayo, yun. Pastor Tulay. Pastor Nixon. Dadaan ka rito, Pastor Nixon ha. At saka si Pastor Manny. Pagpalain kayo ng Diyos. At nandiyan ang ating kapatid sa Kalayan, Hepe ng Kalayan, si Colonel Mario Margun. Congrats, kapatid. Okay, so salamat din sa lahat ng mga nanonood. Yan. Nandiyan mga Lasam family at mga Laporga family. Unang doon si Ma'am Feli sa London kasama si Rambo. Saka si Ma'am, pangalan nito, Ma'am Lina sa at saka si Ma'am Stella sa USA. Yun, salamat po, nanonood kayo dyan ha, mga Balesteros, Supilo family, Taguba family, maraming salamat po. Okay, punta muna tayo sa verse na ito, basahin natin to. Okay, ready? Saya? Okay. Okay, ready? Ready na kayo? Strengthen ye the weak hands and confirm the feebleness. Maaaring sa oras na ito, nanghihina kayo, pero nandiyan. Okay. Alam nyo, tama yung network na yan, di ba? Salamat po. Okay, basahin ulit natin ha. Kasi as I said, siyempre sino bang hindi manghina sa panahon ito? Pero mga kapatid, pag ikaw ay hubog sa salita ng Diyos, kaya nandito ako para by the grace of God, sabi ko meron akong ma-encourage sa mga kapatiran. Okay, kaya itong encouragement. Verse 4, lahat tayo begin. Say to them that are of a fearful heart. Okay, kayo mga medyo nagaling yung puso nyo, ganun, katulad ng nakausap namin kanina, kinakabahan daw kasi pabaksin. Okay. Okay. Ito number 1, be strong. Maaaring, siyempre, sino bang hindi dalawin ng dito, yung pagkakaba? Abay, sabi ko siya, dumami na naman. Hindi lang dumami ang naging pasid. Dumami pang namatay. Hindi ko nasabihin kung ilan ang namatay. At saka yung kaibigan kong Pastor Tanerla. Nasa ICU din. Be strong, fear not. Bakit? God is still holding your soul. At sabi niya, behold, your God will come with vengeance. Even God with recompense. He will come and save you. Unang-una, kaluluwa mo isave ng Diyos. Pangalawa, siyempre, He will save you from COVID. Tulad nangyari sa amin, i-save kami sa COVID. Kaya sabi ni Sir Maragon, Sir Kernel, good evening to all and to our untiring pastor and family. Thanks for the continuous spiritual nourishment that God channeled on you. Always praying for your heavenly wisdom and knowledge. Salamat po. Kaya mag-pray na ako, Panginoon Diyos. Salamat po sa mga kapatirang ito
na talagang tuloy-tuloy nagpe-pray. And I pray, Lord, that I will be an encouragement to all my brothers, my sisters, including Sister Pelian Rambo, Nemetante family, Kernel Maribargun and family, and also, Lord, for Caleda Pawig and family, Malanot Bautista and family, Pastor Lopez, Pastor Kaalim, Ma'am Janet Talod, and also for the La Forga family with the Lasam family. I pray that you will just bless each one, even for the Makutay family, and also, Lord, for the Miliante Gerardo family, Lord, especially Dr. Ruby Pearl, because she is always in their dental clinic. Keep her safe. And also, Lord, for by J. Iringan, Lord, have mercy upon all of us. I pray for Adine that you will keep her safe in Oman together with Pastor R.R. Jr. and also, Lord, for Ma'am Rose Alpay Magada and the whole family, tulad Dante Aram, Daniel, Panginoong Diyos, Lord, have mercy. And also, Lord, for Ma'am Tessie Sumera, Snupera family, Florentino family, Kakatyan family, Del Pilar family. Also, Lord, for the Gaday Silagay family and also Alay. Bless Batong family now, the special brother James, as he take note again for the outline that many will be blessed. And again, Lord, we commit the Pastor Tanerla to the Pastor Kekero. Lord, I pray that all of us who are serving you will not be a victim of this COVID Delta. Bless the Blarda family. Also, Lord, for the time that we can bring also Atini and Anton, Clive and Kay. And also, Lord, for the Andaya family, Abuso, with the Kusipag, Katyan, Claveria. Also, Lord, for the Cruz family, the Kabading, Kalabasaron family. Thank you for these families like the Largado and Capili family. To God be the glory now as I commit more people to you in our prayer life. In Jesus' name, amen. So, nandito ako uli sa lugar namin. Pansin nyo, tumatakbo yung ilog po. Dahil tumatakbo din ang oras. Ito mga kapatid, dahil tumatakbo ang oras, ay mag-pray tayo dahil ganito yun. Yung pinakita ko sa inyo na galing sa update, na tuyo na ang Euphrates River. Mabilis ho yan kasi sabi ni Lord Jesus Christ, it will come suddenly. So, tulad yan, naalala mo, Pastor Lopez, yung aking prophecy, class prophecy natin noon, na one day, sabi ko noong 1977 sa graduation natin, Clark Air Base, US Air Base, will become Clark International Airport. Ayun, nangyari nga. And meron akong binanggit no na all missionaries, American missionaries, will leave because the wings of the eagle was being cut. Ibig sabihin, eagle kasi ng Amerika. Ay katulad nga nito, magsimula 1975, nabawasan sila ng pakpak diyan sa Vietnam. Next ay nung 1979, dun sa Iran. Next, kita naman nyo ang Black Hawk dun sa Somalia, talo naman Amerika doon. And then next sa Iraq, talong-talo talagang Amerika noon. And then, yun, remember ko pa, sabi Pastor Lopez. And then ito sa Afghanistan, nung isang araw lang sila, kawawa naman. World power yan. You know what? Because sabi ng Bible, except the Lord build the house, they labor in vain that building. And except the Lord watch the city or guard the city, the watchman waketh but in vain. Gulat sila after 8 days. Kabul, wala na. Mga kapatid. Kasi ang Diyos ay Diyos. Kaya kung nakikita niyo mga ito, ay science yan na talagang nauubos na yung 6,000 years na ibinigay ng Diyos sa tao na maghari sa lupang ito. Malinaw ho yan sa Daniel chapter 2, di ba? Na unang-unang hawakan ng Babylon ang whole world. Medo Persia, Greece, Romans. And then right now, ang may kapangyarihan ngayon, kaya makita nyo sa mga plate number ng mga sasakyan ngayon. In fact, nung isang araw, sabi ko, wait, meron plate number na bago. Meron yan, nakikita ako noon, pero mas malaki yung EU compliant car.
Talaga, ha? Ibig sabihin, nung January 1, 2021, nagsimula na yung EU to become a independent nation from the United Kingdom. Naalala niyo yun? So mga kapatid, pasalamat tayo na ikaw at ako ay pinili ng Diyos. Pastor, yes, lahat tayo mga kapatid. Sabi ng Bible, di ba, na gusto ng Diyos masave ang lahat. Kaya nga sabi niyo, you go into all the world because I love the world. That whosoever believe on my Son will have everlasting life. Kaya tingnan niyo itong 1 Timothy chapter 2, verse number 4. Tingnan niyo ito. Oh, God is more than willing to save us, di ba? O yan, salamat po kay Ma'am Jilon. Oo, salamat po. At binago mo rin yung picture mo. Dati nakatagilid. Ngayon nakaharap, ibig sabihin, marami kang blessing darating. Ano sabi niya rito? God will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Ganon ang Diyos natin na po. Ngayon, i-reinforce ko lang itong lesson natin na principles to learn in evaluating people in God's point of view according to the Bible. Nakuha na natin yung don't underestimate the power of God to use poor people. Dahil nabasa natin na kung walang poor, kawawa yung mga rich o katulad ng kapitbahay namin. Alam mo, kung wala yung mga poor na naghalo ng simento, ganun, tapos pawis na pawis maglagari, paano yung nakita namin yung may-ari na nakakotse, pagkatapos naka-make up. Kung paglagariin mo yan, di lahat yung make up mo. Pati yung kilay niyang temporary, mawawala. So, ito mga kapatid, number 2 ay, don't judge a man by his stature. Yung ganyang height niya, o kaya o katulad nito, sa Bible kasi mga kapatid, ay malinaw na merong isang tao rito. Babae, o kaya kayo dyan, dito, babae ito sa 2 Kings chapter 5, 2 and 3. Tingnan nyo ito. Maliit lang to. Little nga little. Mantagin mo. Sabi ng Bible made na nga, little pa. O katulad ng mga kakilala ko sa bangko, little kayo. Pero, anyway, binabati ko pala pag security bank sila, security bank. Si Ma'am C, Ma'am Manawis, Ma'am Pawig, Sir Pawig pala. At saka si Ma'am Gina, at saka si Ma'am Joy, at saka sa BDO, si Ma'am Charis, at saka si Ma'am Len, yun, alam niyo si Ma'am Len, tinulungan, sa BDO, di ba? Escobar, ninulungan ako niya nung nagpadala si Che. Abuso, pinsan mo pa si Brother James. Hydralin ang pilido niya, asawa niya Mark. Salamat po, sabi ko. Alam niyo mga patid, nung kanyo nagpabaha-baha dito. Anyway, si Mahilin, salamat po, nanonood kayo from Saudi Arabia, Okay. Ano sabi niya? Basahin natin mga patid. Don't judge a man by his stature. Yung kataas niya, kaliit niya. Ay marami akong nakita niya mga katulong pagdating sa mga bahay ng mga membro namin. Ang liit-liit. Okay, verse 2, go. And the Syrians had gone out by companies and had brought away captive out of the land of Israel a little maid. Aywan ko ba kung bakit nilagay ng Holy Spirit little maid na nga, little pa. Pero meron plano ang Diyos yan para makakuha tayong lesson kaya kayo ng mga little. Huwag nyo man iliit-lit sarili nyo. Huwag, malaki ka. Don't you know, greater is He that is in you than he that is in the world. Kami ni Pastor Lopez, marami kaming nakita dyan sa Bible School. Pagpasok sa Bible School, payat na payat. Ngayon, yung karamihan, katulad ng Pastor Darwin, naging heavyweight si Pastor Darwin, ganun din kay Pastor Reggie. Kaya, alam niyo mga kapatid, little is much when God is in it. Naalala niyo yun? Little boy, little lad, di ba? 5 tinapay, 2 isda. Pero ginamit ng Diyos, basta ang gagawin mo lang ay yung, sabi ng Bible, present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable, service. Ganun yan. Dugtungan natin itong little maid na ito, verse number 2. Okay? Verse number 2, tingnan natin. Verse 1, verse 3 pala ka. Punta tayo sa verse 3. Okay, tingnan natin. Sa verse number 3, and she said unto her mistress, yung amo niyang babae, would God my Lord were with the prophet that is in Samaria, for he would recover him of his leprosy.
tingnan itong maliit lang na maid dito eh. As I said nga, maraming maid na nakita ko pumasok sa mga naging katrabahador ng mga membro namin. Maliliit lang sila dati. Maliliit. Ngayon, pandemic, yung mga maid, lumaki. Naging heavy maid yung mga maid. May mga tumatawa ngayon. Ay, totoo yan, kapatid. Okay. So, may nagawa itong babaeng to. Itong sunuran. Nagsalita siya. Kaya nga ito mga kapatid, magsalita kayo sa mga kaibigan nyo para malaman nila na mahal sila ng Diyos. Sila ay important people na ano. Pakinggan nyo ito. Importante ba ako, Pastor? Yes, sabi ng Bible, for God sent not His Son to the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved, di ba? And then sabi niya rito mga kapatid, tinubos ka ng Diyos. Pakinggan natin 1 Peter 1:18-19. Pastor Jason de la Cruz, Ma'am Jessel de la Cruz, salamat po. Oo, salamat, nakaraos na kayo dyan, lalo na sa Brother Dane, Oo, yes, tingnan natin yan. Ito, ganyan ang pagbasa ng scripture na ikaw kasali ka dyan sa tinatawag na tinubos. Ready, read. For as much as you know, sabi niya, you know that you are not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers. Tuloy. Ano sabi niya? Tuloy mo, Pastor Paulino, babasa. Kasi nandiyan ka na eh. Verse 19. Anong sabi niya rito? But, yun ang kagandahan, no? But with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. Alam mo mga kasama, hindi tayo makapasok sa langit kung wala yung dugo ni Kristo na ano, na i-infuse sa atin. Ganun yan. Kaya ganito yan. Diba sa oras na ito, Pastor, paano yung dugo ni Kristo na makakalista ang aking kasalanan? Nasa loob naman yan. Kaya nga sabi ng Bible, it is the operation of God. Ang gagawin mo is, sabi mo, Lord, sinabi mo na alisin mong kasalanan ko. Please lang. At ang mangyari yan, yung dugo niya, ay parang injection yan ng COVID, di ba? O katulad ko, na-injectionan ako ng Gengen. Ayun, hindi na ako dalawin ng COVID doon sunuran. Ang dami-daming nagre-reklamo na, ganito, gano'n. Siyempre, nawala yung tinatawag na venom nung virus. Nasa Bible yan, don't you know that? Nung kinagat ng mga ahas, yung mga Israelites, naalala nyo yun? Talagang nagkamatay yung iba. At sabi na kay Moses, Moses, mamamatay na kami. Please lang naman, hingin mo sa Diyos na kami ay pagalingin. Sabi ng Diyos kay Moses, ganito, Moses magtunaw ka ng tanso, iayos mo na parang ahas yung tanso at ilagay mo sa poste at sumigaw ka. Lahat kayo ni kinagat ng ahas, tumingin kayo dito sa tanso na ginawa kong, nimold kong ahas. So ang ginawa ng mga tao, by faith, lumingon sila. Alam nyo, automatic, nawala yung kanilang wala na sakit, wala na. It's because that is what we call faith. Ibig sabihin, be it unto you according to your faith. Kaya kayo dyan mga nanonood, please lang. Tumawag na kayo kay Jesus. Kasi, mahal kayo ni Jesus, totoo yan. Nakita na ninyo, So, may immunity na. Nakuha nyo, ganon din ang Christian. Kaya nga, hindi ka nadalhin sa impyerno, itapon sa impyerno. Dahil save ka na. Once saved, always saved. Sabi na 126 verse 1 ng Psalms, tignan nyo. Okay. Kaya, don't judge a man by his stature. Ready. Psalms 126 verse 1. Kaya kayo dyan na maliliit, huwag kayong mag-alala. Gagamitin kayo ng Diyos. Naalala nyo si King David, di ba? Maliit lang yun. Ang kalaban niya si Goliath. In fact, sabing Goliath, binuli nga ni Goliath yan . Pero, sabi David, sandali, hindi naman ako lalapit sa iyo sa kapangyarihan ko. Lalapit ako sa iyo sa pangalan ng Panginoong Diyos namin si Israel. So, sa Psalms 126 verse 1,
when the Lord turned again the captivity of Zion, we are like them that dream. Then was our mouth filled with laughter and our tongue with singing. Then said they among the hidden, the Lord hath done great things for them. Bakit? The great thing na ginawa ng Diyos sa iyo ay yung sabi niya nga na-save ka na. Kaya ikaw na nakikinig sa akin ngayon, magpasalamat ka palagi sa Diyos. Bakit? Save ka na eh. Kaya kayo na-save na, please lang, mag-pray kayo na Lord. Sabihin nyo, please lang, help us. Look at verse 125, yung by faith. Chapter 125 ng Psalms, verse 1. 125 verse 1. Oo. Kaya nga, sabi nila dito, we are like them that dream. Kasi one day, pagdating mo sa heaven, parang talagang nanaginip ka na, nandun ka na, is because of verse number 1. Okay. And 2. 1 and 2. Nang sabi niya, they that trust in the Lord. The word trust is nagtiwala ka sa Diyos, diniposito mo yung kaluluwa mo sa kamay ni Jesus. They that trust in the Lord shall be as Mount Zion, which cannot be removed. Mantakin mo yan, Pastor Tulay, di ba? Okay. But abide forever. Kaya nga sabi ng Bible na ikaw ay everlasting life. Di ba, Ma'am Lois Faith? Oh. As the mountains are round about Jerusalem, so the Lord is round about His people. Ano? From henceforth, even forevermore. Kasi hawak ka nga ng Panginoon. Laki-laki ng kamay ng Panginoon, di ba? Sabi ni Exodus chapter 33 verse 22, tinatakpan ka ng Diyos. Kaya sa pagbibiyahe mo, pasalamat ka. Protect us, O Lord. At tinatakpan ng Diyos mga bahay nyo kahit malayo ka. Tinatakpan ng Diyos yan. Bakit? Ayaw niya nga na ma-COVID kayo. Ngayon, kung na-COVID kayo, sabihin niyo sa Panginoon. Ha? Na anong sasabihin ng Panginoon sa iyo? Di invoke mo yung sinabi ng Bible na ano? Okay. Tingnan natin nang sabi ng Bible dito na ikaw at ako ay talagang kausapin natin ng Diyos. Tingnan natin sa 118 verse 17. Tingnan niyo yan. Tama yun, Brad. Psalms 118 verse 17. Gawin niyo yan, Lord. Please lang, heal me. Kung halimbawa, nararamdaman nyo na ang hininga nyo ay medyo nababawasan na. Di, verse 17, go. I shall not die. Yan ang maganda. But live. At ang gagawin mo, pag ikaw ay nakarecover, ito na. Declare the works of the Lord. Ano yung work of God? To seek and to save that which was lost. Soul winning. Yan ang ibig sabihin niyo. Kasi, importante masave ang kaluluwa. Dahil yun ang pinaka-importante. Kasi ang katawan mo, maiwan naman yan sa libingan. Pero sabi ni Jesus, what shall it profit? Amen. If he shall gain the whole world and lose his own soul. Mantakin mo yan, kapatid. Kaya nandirito kami dahil alam namin na may invisible enemy nagngangalang death. And the only way na ikaw at ako ay exempted na sa death ay sisilong ka kay Jesus. Silong ka sa amin, Lord Jesus. Papakumbaba po ako. Katulad yan. Napunta kay Doc Robbie Pearl. Sumilong ako dun sa kanyang kapangyarihan. Sabi, upo ka, pastor. Higa ka, pastor. Di exempted na ako sa rotten teeth. You know why? Binarena niya at nipastahan. Kaya ang ganda na pagngiti ko ngayon. You see, ganun lang yung magpakumbaba ka. Kasi ang nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos palagi, itataas ng Diyos yan eh. Ang linaw-linaw niyan. Kaya kayo na lumalapit sa Panginoon at talagang nagpapakumbaba, magandang future nyo. Don't you know that? Pakinggan nga natin ang nakalagay sa ayun, noong 30, galing. Sabi ko na nga ba sa inyo 33. 33, 15, okay? Isaiah yan. Isaiah 33, 15 ha. Ganda naman ang pagkalagay niya. Isaiah 33:15. Ayun, ang ganda. Ang gagawin nyo ngayon ay sumunod na kayo sa Panginoon. Basahin ang Bible every day. Kasi sabi niya rito, he that walketh righteously and speaketh uprightly. Huwag na kayo makipagsismisan at makipag-away. He that despised the gain of oppressions. Huwag kayong magpa-5-6. That shaketh his hand from holding bribes. Huwag kayong hingi ng bribe.
that stopped his ears from hearing blood. Ayun, yung mga nagpaplano papatay, magpa-abort, and shuttered his ears from seeing evil. Tuloy natin. Okay, next verse. Nung sabi niya rito, ganda naman pagkasabi niya. Kaya nga, sumunod kayo sa Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? He shall dwell on high. Ibig sabihin, kung save ka, one day punta ka sa heaven. Pero ibig sabihin ng he shall dwell on high, overcomer ka. Hindi ka matotodas. Hindi ka magtampo. His place of defense shall be the munitions of rocks. Bread shall be given him. His waters shall be sure. Di ba? Makakakain tayo sa panahon ng pandemic na ito. Di ba, Ma'am Emilita at Ma'am Estela de Mata? Di ba, mga kapatid? It's because the Bible is telling us ng Diyos natin, tatay natin yun eh. Naintindihan nyo ba? Meron kang tatay. Katulad ng mga tatay, nanay, di ba? Hindi nyo pinapabayaan. Tama. God provides. And look at this verse. Katulad niya, at hindi itong lugar namin, Pastor Lopez. Daming sarado. Buti nga, nagbukas yung mga talipapa. Salamat po. At sabi ng Bible dito, sa Psalm 137, ganda naman nito. Pagkatapos sabi niya, verse number 18-19. Tingnan niyo yun. Kaya binibigyan kayo ng verse para may hawakan kayo kasi darating ang araw, wala na kayo mabasang verse sa Bible. Bakit? Magkakarapture na, wala na. 18-19. Ready? Yan na kayo mga kapatid. Send ito. Ang Lord natin, si Lord Jesus Christ, kaya nga bumaba sa rito at sabi niya, hindi kita iwanan, hindi kita pabayaan, hindi kalimutan, I will provide all your need. Akan sabi niya rito, the Lord knows the days of the upright, and their inheritance shall be forever. Ibig sabihin, pag nakawin ka ng maraming kaluluwa, forever makita mo sila sa heaven. Ito na, habang nandito sa lupa, anong sabi ng 19? Habang nandito ka, kahit pandemic, they shall not be ashamed in the evil time. Patindi itong evil time na ito. And in the days of famine, they shall be satisfied. Totoo yan. Sabi ko sa inyo, totoo yan mga kapatid. Kaya, keep trusting the Lord. Di ba may awit na, I just keep trusting my Lord. Kaya, tulad tayo nila na Joshua at saka Caleb, lahat ng mga tao nag-backslide. Lahat ng tao reklamo. Huwag niyong gayahin mga yun. Kasi ayaw ng Diyos na magreklamo tayo. Gusto ng Diyos na gawin natin na magpasalamat palagi sa Kanya. Dahil yung pagpapasalamat natin, tuwang-tuwa ang Diyos, na katulad ni Job na, ano sabi niya? Nawala ang anak niya, nawala hanap buhay niya. Pero sabi ng Bible, nagsalita si Job, the Lord give it and the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. And sabi ng Bible, in all this, Job did not accuse God. Bakit na rin yun? Many times kasi na-accuse accuse the Lord. Sa lahat ng tao, kami pa na COVID. Kayo lang ba na COVID? Pati din kami. Kaya lang, ang ginawa namin, pakulo ng ginger, pakulo ng kain ng hilaw na sibuyas at saka garlic. Sabi ko sa inyo, konti lang naman. Tapos dik-dik sili. Kain kami. Sabi ko sa inyo, nawala yung COVID. After 5 days, paghinga ko, okay na. Sabi ko sa inyo, di ba, Sister Rem, sabi ni Brother sa akin, Pastor, pumayat ka. Talaga, sino bang hindi papayat? Ang amoy ng pagkain. Hindi mo gusto. Lahat. Ayaw mo. Pag buksan mang mata mo, hindi pwede. So, naintindihan ko yung mga nako-COVID. Kaya, ang ginagawa ko sa inyo, ini-encourage ko kayo. Na magpasalamat sa Diyos, Psalm 69. Okay, punta tayo dito. Psalm 69. Gusto kong makita ito. Okay. 29:30. Tingnan ito. Kaya nga, nakuha na natin yung verse na don't underestimate the power of God to use a poor man. Ito naman, don't judge a man by his stature. Anong sabi niya? I am poor and sorrowful. Let thy salvation, O God, set me up on high. And ngayon, at nakaraos ka na sa COVID. Gawin mong verse 30. Ready? Read.
I will praise the name of God with song. Ba, umawit naman kayo? Mag-download kayo ng awit na praise Him, and will magnify Him with what? Thanksgiving. Tungtuang ang Diyos kung pasalamat ka, katulad sa akin. Ha? Merong pila sa pandisalan. Ang ginawa ko, pumunta ko sa una, nagbigay ako ng mga tracts. Alam niyo lahat ng tao, sabi, thank you po. Oo, thank you. Alam niyo sa pandemic na ito, lahat ng tao kung sabi, ito, prayer para alis na yung COVID. Uy, thank you, sabi nila. Basahin. Oo. Sabi ng may-aring pandesal, ikaw na. Alam mo mga kapatid, pasalamat tayo na malaya pa tayo sa Pilipinas, hindi katulad sa Kabul. Ayun, nakabuhol-buhol sila sa Kabul ngayon. Ang kapatid, and don't worry sapagkat, ayun, si Sir Mario, ang ganda ng kanyang starfish, don't worry sapagkat Jesus said, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Let us believe Jesus. Nung sabi niya, hindi kita pababayaan, anak. Naalala mo, yung 5 isda, 5 tinapay, 2 isda. Pinakain kong 5,000 plus. Naalala nyo, ang tumawid sila sa Red Sea. Ako gumawa nun, sabi ni Jesus. Tumawid sila sa Jordan River. Ako gumawa nun. Ano nangyari? Pagdating sa Promised Land, dahil pagkain. Ang gagawin niyo mga kapatid, ay sabi ni Hebrews 12:2, ito gagawin nyo. Diba, Brother G. Laporga? Ang gagawin nyo. Huwag kayong tumingin sa mga tao na nakakadiskurahe. Sa totoo lang, hindi na ako titingin sa mga naka-PPE kasi akala mo maglibing. Totoo yan kasi naglibing kami. Lahat ng maglibing. Naka-PPE. Okay, sigurado nanonood ang ating pulis na BG, ha. Tinawag ako at looking unto Jesus. Look to Jesus for strength, for healing, for comfort, for hope. Looking unto Jesus, the author, and the finisher of our faith. Tingnan mo yan, who for the joy that was set before him, endured the cross. Tiniis niyang cross para sa iyo. Despising the same, and he sat down at the right hand of God. Ano sabi niya? On the throne of God. Bakit? Who for the joy that was set before him. Ano yung joy? Ikaw. Kaya nga nakalagay sa 1 Thessalonians chapter 2:19 and 20 na tayo na nasave ay joy ni Jesus. Kaya nga talagang tuloy-tuloy tayo mag-share ng word of God para kung may masave, ay there is joy in heaven over one sinner that repent. Anong sabi niya? Kaya mga patitungto ako sa mga pastor, Pastor Paul, Pastor Manny, Pastor Alden, Pastor Kalim, Pastor Culyado, yun, kadadaan ng Pastor Culyado. At mag-preach, at marami ng disipulos, Pastor Culyado, isa na yan si Alayban. For what is our hope or joy or crown of rejoicing? Katulad ni Ma'am Pawig. Tingnan mo yan, ha? Meron siyang joy ngayon na si Janet Talod. Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? Ibang ganda nun? Pag nag-rapture, sasabay-sabay tayo. Pagkatapos yung mga nagsisi at tumanggap kay Jesus, magkita-kita tayo sa ere. For ye are our glory and joy. Alam mo yung kapatid, as I said, itong month na ito, New Year ng Israel. At oras na ikaw tumanggap kay Jesus na siyang namatay, nailibing at nabuhay muli. Sabi ng 1 Thessalonians 4:16 to 18, magsabay-sabay tayo aakyat sa heaven. Without dying ito, without dying, kapatid. Kaya nga, yung kinausap ko na si Ma'am Felipe kanina, sabi ko, di ba, Faith? Sabi ko, di ba alam mo yung mystery of faith? Christ died, Christ had risen, Christ will come again. Memorize ko yan, Pastor. Pinakita ko sa Bible, binigyan namin ng Bible, di ba? Ano sabi niya? Ready. Verse 16. For the Lord Himself, makita natin, shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first. Kaya mga labuan siya tumanggap kay Jesus, makikita niyo uli mga yan. Kaya nga hindi gaano mabigat ang mamatayan kung nasyaran mo yung loved ones mo bago namatay, katulad ni Ma'am Charis sa video, nasyaran yung auntie niya, nasave yun. Then we which are alive and remain, mangyari? Shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And what? So shall we ever be with the Lord. And verse 18 said, wherefore comfort one another with these words. Diba? Ang ganda nun na by that time, wala na tayo rito.
Oh, totoo yan. Kaya ikaw at ako, kapatid, keep on sharing the Word of God because when you keep sharing the Word of God, ay sabihin ko sa inyo, talagang mangyayari yung sinabi ng Bible na ano, tignan natin 34 ha? 34 ng Isaiah. Ayan. Anong sabi niya dyan? Verse number 2. Ayun. Yes. Number 2 ha? 34:2. Anong sabi niya dyan? For the indignation of the Lord is upon all nations, and his fury upon all their armies. He had utterly destroyed them. He hath delivered them to the slaughter. Pero, anong sabi ng 32 ng verse na yan? O, tignan nyo ito mga kapatid. Verse number 17. O, tignan nyo ito. Kapag tumanggap ka kay Lord Jesus Christ, darating man yung indignation ng Diyos kasi may tribulation period. Ito na ang gagawin ng Panginoon sa iyo. Kasi tumanggap ka nga eh. And the work of righteousness, sabi niya, shall be peace. Nakita niya? And the effect of righteousness, what? Quietness and assurance forever. The assurance na ikaw ay talagang iingatan ng Diyos, makakaraos kayo dyan sa problema nyo, trouble nyo, ay yung sang kanyang salita. Kaya nga sabi ng psalmist, unless the Lord had been my refuge, I should have been silent in the grave. Alam mo, may awit na ganun. Oo, silent in the grave. Pero mga kapatid, dahil buhay ka pa, may plano pa ang Diyos sa buhay mo. Kaya katulad ka nung little maid, na ano nangyari? Ano nangyari doon sa little maid? Punta tayo sa resulta ng kanyang ni-share niya kasi ang mabuting balita. Di ba? Naalala niyo yun? Ano yung mabuting balita? May propeta si Israel. At siya, ang pag-asa ng may amo ko na lalaki kasi araw-araw nangangati yun. Oo, pag galing sa barracks o kaya sa kampo, nangangati yun at dumitikit yung kanyang uniform. Oo, at sakati talaga nangangati siya. At anong sabi ng maid sa kanya? Chapter 5. Sa verse 6. Ano sabi niya? 5:6. And he brought the letter, sabi niya rito, to the king of Israel. Now when this letter is come unto thee, behold, I have wherewith sent Naaman my servant to thee, that thou mayest recover him of his leprosy. And then, ang ginawa ni Elisha, sabi niya sa verse number 8, tingnan sa 8. And it was so. It was so, when Elisha, the man of God, had heard that the king of Israel had rent his clothes, that he sent unto the king, saying, wherefore hast thou rent thy clothes? Let him come now to me. Kaya nga, lumapit kay Jesus. And he shall know that there is a prophet in Israel. Kaya kayo dyan na manonood sa oras na ito, sabihin ko sa inyo, pagpapalain kayo ng Diyos. And then, alam mo, ginawa lang nung propeta, sa verse 10. Ano sabi ng propeta? Kaya ngayon din ang gagawin ko sa inyo You go to Jesus because Jesus is the Lamb of God that takes away the sin of the world. Verse 10, ready? Diyan na kayo. And Elisha sent a messenger unto him, saying, go and wash in Jordan 7 times, and thy flesh shall come again to thee, and thou shalt be clean. Alam niyo kung sino nabaptize sa Jordan, di ba? Si Jesus. And oras na tanggapin mo siya, i-baptize ka yan sa Holy Spirit. Sabi ng Bible di ba? The Holy Spirit will bring Christ's death, Christ's burial, and resurrection sa iyo. Kaya, talagang malinisan ka. Bakit? Nandiyan Holy Spirit Look at verse 14 na. Para, salamat po sa Presto family. Kapatid At Nora Duran Ibarra, salamat. Then went he down. Kasi may little maid Kaya wag mong sabihin, maliit ka lang, kaya wala kang magagawa. Ano may sabi sa'yo? Then went he down and dipped himself 7 times in Jordan according to the man of God. Alam nyo, pag kayo naniniwala sa sinasabi ko dahil sa Bible at tanggapin nyo si Jesus, ano mangyari? Tuloy natin. Ano sabi niya? Malinaw yan mga kapatid. Kaya kayo dyan na nag-aalinlangan pa sa salvation nyo Went down and dipped himself 7 times in Jordan according to the saying of the man of God, and his flesh
came again like unto the flesh of a little child, and he was clean. Don't you know, sa oras na ito, pag ikaw nagsisi at tinanggap mo si Jesus, ano sabi ni Apostle Paul, di ba, Pastor Frank? Di ba? Salamat, nandiyan sa Pastor Frank. Tuloy-tuloy din sa Pastor Frank nagtuturo. First, 2 Corinthians 5:17. Tignan nyo, na ano, ikaw ngayon ay ibang-iba na. Bakit? Pag pumasok ang Holy Spirit sa iyo, ikaw na ay templo ng Diyos, di ba, kapatid? At meron ka ng new man inside you, di ba? Ready, go. Therefore, if any man be in Christ, alam mo kung tinanggap mo si Jesus, ha? Ikaw rin ay na kay Jesus, sabi niya, I will come into him and will sup with him and he with me. Nakapasok ka na kay Jesus. Kaya, any man be in Christ, is a new creature. Kaya maraming tao nagtataka, dati-dati hindi ako interesado sa Bible. Ngayon, interesado na ako. Nakaka-comfort. Diba? Any man be in Christ is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Iba ng perspective mo sa buhay. Hindi ka na worldly. Hindi ka na interesado sa mga material bagay. Kontento ka na sa meron sa iyo. Ganun yan, kapatid. Bakit? Meron ka ng new nature. Inside you, ang linaw-linaw niyan eh. Okay, anong sabi niya? Okay, sa Ephesians chapter 4. Okay, verse number 22. Okay, hanggang 24. 22 to 24, mga kapatid. That ye, sabi niya, put off concerning the former conversation, the old man, which is corrupt according to deceitful lust. Ibig sabihin, hinubad mo yan, parang baro yan, ng pawisan, hubarin mo. And be renewed in the spirit of your mind. Kailangan may determination ka na magbabago ako kasi nandiyan si Jesus. So Lord Jesus, Holy Spirit, baguhin niya ako. Bakit? And that you put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Ibig sabihin, may capacity ka na, may power ka na to live righteous and true holiness. Hindi ka na hypocrite dahil nandiyan si Jesus sa iyo. And sabi ni Lord Jesus Christ sa iyo, anak, ituturo ko sa iyo kung paano mabuhay. And then habang binabasa mo ang Bible, ay, ganito palang mabuhay. Sorry po, Lord, sa buhay ko dati. Sorry. And then, iba ng perspektibo, gusto mo rin yung iba ay maabot. Katulad ng little maid na gusto niya na gagaling si Naaman. Ganon yun, mga kapatid. Gusto natin yung iba rin ay maisulat sa Lamb's Book of Life. Kasi kung hindi ka naisulat sa Lamb's Book of Life, delikado. Kaya nga, sabi ng Bible, kinakailangan tumawag ka kay Jesus. Tingnan natin Romans 10:13. Kung hindi pa kayo saved, kung saved na kayo, ang gagawin nyo, tumawag kayo kay Jesus at sabi mo, Lord, use me. Ang sabi niya rito. Okay. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ito, mga kapatid, dahil tuyo na yung Euphrates River. Nasa internet na yan, update. Please lang tumawag kayo sa Panginoon. Lord, ayaw ko naman na nandito ako pag tribulation period na. Kasi dire-diretso mga Chinese dyan, don't you know that? At tatawid sila sa Euphrates River. Oo. And then look at verse 14 na. Bakit nandito ako? At may church nagsusuporta sa akin. Kaya maraming salamat po sa mga supporter salamat po, mga kapatid. Dahil sa verse 14, ganito. How then shall they call on him in whom they have not believed? Read that, And how shall they believe in whom they have not heard? How shall they hear without a preacher? Kaya gumagastos tayo para maraming preachers magpe-preach. And look at verse 15. May preacher na. You see? Ano sabi niya dito? Verse 15. And how shall they preach except they be sent? Yun, mga kapatid. Kinakailangan meron sending church, may mag-sacrifice. Para magsuporta. Ay, sabihin ko sa inyo. Marami kang reward niyan. Oo, tama yun. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ganun lang ba, Pastor? Yes, kapatid. Hindi nyo ba alam, sa Afghanistan, narinig nyo ba yun? Na sabi nung isang babae sa kanyang kaibigan sa London, nag-alaga kasi mga interpreter. Sabi niya, we want to be rescued. Sabi nung nasa London, wait, I will call our British soldiers. Tinawagan. And then, sinabi nung British soldier, how can we find her? Alam niyo, I will give the number. Tinawagan nung babae yung British soldier. At ang ginawa nung British soldier, tinawagan yung number.
Dahil yung mga British, matatapang yan. Alam niyo mga kapatid, tumawag lang nga. Dumating ang helicopter ng mga British, pinick up yung babae. Oh, kaya nga, pag tumawag kay Jesus, pick upin ka niyan at alisin ka sa kulungan ni Satanas. Oh. Alam niyo yung nangyari sa Kabul, hindi lang isa ang naka-experience yan. Oo. Tumawag lang sa kaibigan niya sa London. Ha? At anong nangyari? Tinawagan niya yung British colonel. At sabi niya, I have a friend and she wants to be rescued. Sabi ng colonel, give me the number. Ba, tumawag yung colonel dun sa babae. Where are you? Oh, sinabi kung saan. Kasi meron silang tinatawag na point, na nandun malapit sa isang mataas na building at meron parking lot na nandun siya. Takot na takot sa Taliban. Anong nangyari? Boy, dumating helicopter. Nakita lang yung babae, nag-wave ng red flag. Red, panyo lang panyo lang. Red, kasi yung usapan, you must wave the red, the red handkerchief or anything that is red so that we know that you are really the one that we are going to rescue. Aba, nag-wave, malayo pa lang, tumatalon at nag-wave. Bumaba. Tapos bumaba yung isang sundalo. Pinick up, talagang itinulak sa loob ng helicopter. Kanipat, ngayon nasa Britain na. Ito mga kapatid, one day you will be with Jesus in heaven because someone was compassionate enough to tell Jesus that you need to be saved. Oo, mga kapatid. Kaya nga, kapatid, pasalamat tayo sa panahon pang ito na malaya pa tayo. Pero please lang kayo mga nanonood sa television, gawin ninyo ang sinabi ng Bible na 32 verse 5 ng Psalms and then mag-pray na ako. Tama yun, Pastor Lopez. Just call, sabi mo nga sa inyo. Oo. Kasi yun ang sabi ng Panginoon eh. Oo. Katulad ni Peter, tumawag sa Panginoon. Tinawag ng Panginoon, sabi niya, Lord, save me. Ni-save ng Panginoon. Oo, ganun yan eh. Ready? Read. Gawin niyo ito. I acknowledge my sin unto thee, and my iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord. At anong gagawin ni Lord sa iyo? And thou forgivest the iniquity of my sin. Patatawarin ka. Totoo yan. At sabi niya, sila means, so be it. Heavenly Father, thank you for my brothers and my sisters. I bless them all according to your word. Bless this my fellow pastors now. And Lord, I pray na wala nang maging victim ng death virus na ito sa aming mga pastor dahil Lord, marami na po namatay. At dito sa Tuguegarao, Lord, marami na rin namatay. At dumadami ang may COVID. Ay ingatan po lahat mga pastors namin, Lord. Continue to bless, protect. Thank you for these new viewers like the Talud, like also the mga Lord, and their loved ones. Also, Lord, for the Kapili. I bless them, Lord, even the Calabasaron and all new watchers here. Bless Sister Peli, Sister Gilon, Sister Tela, Brother Anton, Sister Atini, Clive and Kay, together with Cha and Sister Lina, and also, Lord, for the Biernes family. Bless Pitong and Bulen, together with our loved ones like Gerald, Abi, Aldel, and then together with JR, Ashok, Ria, and Cha with Pael. Thank you for hearing us. And I pray for my sick friend here, Mr. Felipe, that he will understand that you love him. In Jesus' name, amen.